Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas lalong tumataas. Dagdag pisong singil sa pamasahe ng jeep magsisimula na. Price cap sa bigas tinanggal na ni PBBM. PCG patuloy sa pagkontrol ng oil spill sa karagatan ng Puerto Princesa. 5 taong development plan para sa mga senior citizen inilunsad na. QCPD humihingi ng dispensa alinsunod sa aberya ng daloy ng trapiko sa Commonwealth. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakamainit na balita ngayong linggo, ayon sa pinakahuling disease surveillance report, mayroong 1,114 na ng kaso ng tigdas ang naitala hanggang nitong ika-19 ng Agosto. Sa pagsisiyasat, ang tigdas ay isang viral respiratory infection na nagdudulot ng mga pantal sa balat at karaniwang may sintomas ng trangkaso, at upang maiwasan ang pagkalat nito, itinuturing ang pagbabakuna na pinakamabisang paraan laban rito. Matatandaang naglunsad kamakailan ng Department of Health ng malawakang kampanya laban sa tigdas at rubella na target mabakunahan ang mga batang may edad 9 hanggang 59 na buwan. Taas pasahe, ito na naman ang ating muling maririnig matapos inanunsyo ng LTFRB ang dagdag singil sa pamasahe ng jeep. Alamin natin mula kay Daniza Lopez. Dininig na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng ilang transport groups ukol sa pagtaas ng singil sa pamasahe ng jeep. Opisyal nang inanunsyo ng LTFRB sa kanilang official Facebook page ang karagdagang pisong singil sa pamasahe ng pampublikong jeep na magsisimula sa ika-8 na Oktubre nitong linggo. Ang taas pasahe ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na siyang iniinda ng mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan. Mula 12 piso ay magiging 13 piso na ang minimum fare sa traditional public utility jeepneys o TPUJs at 15 piso naman sa modern public utility jeepney o MPUJ. Ang mga transport group na naghain ng petisyon ay ang Pangkalahatang Sangguniang Manila and Suburbs Drivers Association Nationwide Inc. o PASANG Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP at Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, ayon sa Philippine Statistics Authority, ang headline inflation o pangkalahatang inflation ng Pilipinas ay tumaas pa sa 6.1% nitong nagdaang Setyembre 2023 mula sa 5.3% noong Agosto ngayong taon. Dahil dito, ang pambansang average na inflation mula Enero hanggang Setyembre 2023 ay nananatili sa 6.6%. Noong Setyembre taong 2022, mas mataas ang inflation rate sa 6.9%. Inaasahang nagsimula na ang deployment ng mga opisyal na balota na gagamitin para sa BSKE ngayong ika-30 ng Oktubre. Bukod rito, nagsisimula na ring i-deploy ang election returns, canvassing forms at indelible ink na gagamitin para sa halalan. Bilang estratehiya, prioridad na unahin muna ang mga malalayong lugar at saka isusunod ang mga malalapit. Umarangkada ito nitong Huwebes, ika-5 hanggang ika-20 ng Oktubre.
Sa kaugnay na balita, papayagan naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang 56,679 na mga bilanggo na bumoto para sa gaganaping BSKE 2023. Layo nito na bukod sa inclusivity ay magkaroon ng malawakang access at aktibong partisipasyon sa pagboto ang mga botante. Dahil rito maglalagay ng isang espesyal na presinto ng botohan o magsasagawa ng escort na pagboto sa itinalagang polling precinct para sa mga botanteng bilanggo upang tiyakin ang kaligtasan at pagkapribado ng mga ito. Samantala, tinanggal na ni President Bongbong Marcos Jr. ang itinakdang price cap sa bigas sa bansa. Francis Rio Dique para sa balita. Matapos ang halos isang buwan mula nang maging epektibo ang Executive Order No. 59 na pagtatakda ng price cap sa bigas, inanunsyo na ni Pangulong Marcos sa isang interview ang pagtatanggal nito. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang na alisin na ang price cap dahil sa mga rekomendasyon na iprenesenta ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA sa isang sectoral meeting. Dagdag pa niya, kasabay ng pagtatanggal ng price cap ay ang patuloy na hakbang ng administrasyon para sa pagpapaigting ng sektor ng agrikultura. Dahil isa ang Metro Manila sa lugar kung saan hindi stable ang presyo ng bigas, inatasan ni Pangulong Marcos si House Speaker Martin Romualdez upang magsagawa ng interbensyon ukol dito. Ipinangako naman ng Pangulo na patuloy ang pagsuporta ng administrasyon sa mga magsasaka pati na rin sa mga mahihirap na pamilya. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na sapat na ang supply ng mga plastic cards para sa pag-i-issue ng driver's license. Para sa detalye, nagbabalik si Francis Rio Dique. Kumpiyansa ang Land Transportation Office o LTO na matugunan ang mga backlog sa driver's license dahil sa pagtanggap ng ahensya ng 1 milyong plastic cards kamakailan lang. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza III, ang supply na ito ay makocover na ang mga lisensyang nag-expire mula ika-1 ng Abril hanggang ika-30 ng Setyembre. Dahil dito, layo ng LTO na mas padamihin ang produksyon ng driver's license at pabilisin ang delivery upang maibsan ang backlogs nito. Ngunit sa kabila nito ay pinaiksi ang extension ng validity ng mga lisensyang nag-expire base sa inilabas na schedule of renewal ng LTO. Kaya naman nanawagan si Mendoza na mag-renew ang publiko ng mas maaga kung maaari dahil ayon sa kanya, hindi naman gaano hahaba ang pila. Halos isang buwan po ito. Siguro naman may isang buwan na may availability. Isang araw, 15 minutes na availability siya. Dagdag pa niya, 50% ng basic licensing fee ang multa kapag hindi nakapag-renew sa itinakdang schedule. Layo ng LTO na matapos ang backlog na 2.4 milyong lisensya sa March 2024 at 13 milyong backlog sa plaka naman sa April 2025. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DSWD nagpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Mayon. Diskwento para sa mga mahihirap na naghahanap ng trabaho isinusulong ni Senator Lito Lapid. DSWD nilinaw ang maling impormasyon sa scholarship program na kumakalat online. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Higit sa 1,800 ng family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon sa Daraga, Albay nitong ika-1 ng Oktubre. Nitong ika-31 ng Setyembre, halos 900 pamilya ang nailikas sa tulong ng DSWD Region 5. Bawat pamilyang apektado ay binigyan ng tig-2 food packs na inaasahang makapagsustento ng 3 hanggang 5 araw. Sa ibang balita, nag-deploy ang Philippine Coast Guard o PCG ng 4 na segment ng oil spill boom at 6 na bales ng sorbent pads upang kontrolin ang oil spill sa paligid ng karagatan ng Puerto Princesa City Port sa Palawan nitong kamakailan lang. Napag-alaman ng PCG response team ang insidente bandang 1:30 ng tanghali. Humigit kumulang 2 drum ng natapong langis ang nakolekta mula sa 500 square meter na apektadong tubig. Ang PCG ay nakakuha rin ng mga sample ng langis mula sa 2 sasakyang dagat na nakadaong sa Puerto Princesa City Port para sa pagsusuri ng fingerprinting at paghambing ng mga posibleng natapong pinagmumulan ng langis. Nakipag-ugnayan din sila sa isa pang roro na umalis sa daungan ilang oras bago ang insidente para kumuha ng oil sample para sa pagsusuri. Magandang balita, sa layuning tulungan ang mga mahihirap na maibsan ang kanilang bayarin sa paghahanap ng trabaho, isinusulong ni Senator Lito Lapid ang diskwento para sa mga job seekers. Daniza Lopez para sa balita. Sa panukalang batas na isinusulong ni Senator Lito Lapid, layunin nito na mabigyan ng diskwento ang mga mahihirap na naghahanap ng trabaho. Sa Senate Bill No. 2382 o Indigent Job Applicants Discount Act na inihain ng Senador, ang 20% ng diskwento ay naaangkop sa mga government certificates na siyang kinakailangang isumite sa pagkuha ng trabaho. Kabilang dito ang NBI, police clearance, school clearance o transcript of records, medical, marriage at birth certificates. Ang mga kwalipikadong makakakuha ng diskwento ay ang mga tinutukoy ng Philippine Statistics Authority o PSA bilang nasa mababang poverty threshold. Paliwanag ni Senator Lapid, mas mapapadali umano ang paghahanap ng trabaho ng mga naghihirap dahil sa panukalang batas na magbibigay ng patas na oportunidad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagan, bilang pagsusulong ng mga nararapat na benepisyo ng mga senior citizens, inilunsad ang 5 taong development plan ng gobyerno. Narito ang ulat. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, pumalo na sa mahigit 9 na milyon ang bilang ng senior citizens sa Pilipinas. Kaugnay ng datos nito ang mga suliraning kinahaharap ng mga senior citizen, lalo na sa pinansyal at mga kinakailangang serbisyo. Kaya naman inilunsad na kamakailan lang ng National Commission of Senior Citizens sa Malacanang ang 5-year na Philippine Plan of Actions for Senior Citizens para sa taong 2023 hanggang 2028. Layo ng planong ito na siguraduhing matanggap ng mga senior citizens ang mga nararapat nilang mga benepisyo at upang maresolba ang hamong kinahaharap nila. Sa ilalim din ng programang ito ay ang pagtitiyak sa seguridad ng mga senior citizens laban sa mga pang-aabuso sa pamamagitan ng pagpasa ng Anti-Elder Abuse Bill. Francis Seyudike, nag-uulat para sa One Media Network. Babala para sa mga manonood, sensitibo ang nilalaman ng balita. Inihahain na ang pagsasampa ng kaso laban sa isang guro sa Antipolo City, Rizal na umano'y nanakit ng grade 5 student dahil di umano sa pag-iingay. Sa ulat, pinagalitan umano ng guro ang estudyante na kinilala bilang si Francis J. Gumikib. Hinawakan ng damit, buhok at saka sinampal ayon sa pahayag ng biktima sa kanyang ina. Nagawa pang makapasok ng bata ngunit nakaramdam ito ng pananakit ng ulo at tenga dahilan upang isugod sa ospital. Nakoma ang biktima, nakitaan ng pagdurugo sa utak at tuluyan ng nasawi. Dahil rito iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Posibleng maharap sa kasong homicide at paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law ang guro.
Isa pang mainit na balita ngayong linggo, alinsunod sa nag-viral na video sa Commonwealth Avenue kahapon, nagbigay paumanhin ng Quezon City Police District Station 14, bunsod ng aberyang naidulot nito sa mga motorista. Para sa kabuuang detalye, narito si Princess Castro. Ipinagpaumanhin ng Quezon City Police District o QCPD Station 14 ang nakuha ng viral video sa westbound area ng Commonwealth Avenue kung saan nadawit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa paliwanag ng QCPD, ang insidenteng ito ay buhat lamang daw ng pagkalito at pagka-overreact ng mga pulis matapos makarinig na may paparating na VIP. Ang insidente ay nag-viral buhat ng nagdulot ito ng aberya sa naturang kalsada dahil sa pinahintong trapiko. Dahil dito, nanghingi ng paumanhin ng pulis na nadawit sa insidente at pinaliwanag na akala niya ay may dadaang VIP at nagawa ang pagpapahinto ng trapiko upang magbigay ng kortesiya. Kaugnay nito ay sinabi ni Police Lieutenant Colonel May Henyo, Station Commander ng PS-14 na habang iniimbestigahan ng naturang pulis ay pinag-utos na maalis muna ito sa pwesto. Dahil dito, siniguro rin ni Henyo sa publiko na hindi na ito mauulit pa. Samantala, mariin namang itinanggi ng Vice Presidente na siya ang dahilan ng pagpapahinto ng mga sasakyan sa naturang kalsada pagkat sa Mindanao ang dako nito kahapon para sa selebrasyon ng Teacher's Day. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagdiwang ng Mid-Autumn Festival ang mga kasapi ng Taiwan Chamber of Commerce and Industry noong ika-30 ng Setyembre sa Carmona, Cavite. Alamin ang buong storya mula kay Daneza Lopez. Sa pagpapakita ng kanilang pagkakaisa, nagdiwang ang mga kasapi ng Taiwan Chamber of Commerce and Industry ng Mid-Autumn Festival o mas kilala bilang Mooncake Festival. Ang Mooncake Festival ay isang tradisyonal na kaganapan sa kultura ng mga Chinese na siyang nakabase sa alamat ng Chang'e, ang moon goddess ng Chinese mythology. Ang pista na ito ay isa sa kanilang pinakamahalagang pagdiriwang kung saan ang kasaysayan nito ay nasa mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay pinagdiriwang tuwing ika-15 araw sa ika-8 buwan ng Chinese Luni-Solar Calendar kung saan nakatakda ito sa kabilugan ng buwan. Inumpisahan ang programa sa pagbati sa mga bisita kung saan pinangunahan nito ng presidente ng Taiwan Chamber na si Mr. Frankie Yang. Naroon din ang Taiwan ROC representative to the Philippines, Ambassador Wallace Chow. Today's celebration is the fourth celebration for Mid-Autumn Festival I have attended this year. Dumalo rin sa pagtitipon ang founding president ng Taiwan Chamber na si Consul General Philip Chen kasama ang direktor ng Manila Economic and Cultural Office Thomas Guno at mga kinatawan ng Malaysia Chamber na sina Chairman Edward Ling at President Hans Hao. Sinundan ng mga kaganapan ng masarap na hapunan, karaoke at raffle na may mga papremyong flight tickets, appliance, white wine, pagkain, cash prizes at gift cards. Ang pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival ng Taiwan Chamber nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Daneza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, kinumpirma ng DSWD na peke at hindi totoo ang scholarship program na kumakalat online. Ang nasabing programa ay kinakailangang magpalista online upang mabigyan ng 7,000 kada buwan. Inilinaw naman ng DSWD na walang link na ibinigay ang departamento at ipinaalala sa publiko na maging mabusisi sa pagkilatis ng mga beripikadong social media accounts. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas lalong tumataas. Dagdag pisong singil sa pamasahe ng jeep magsisimula na. Price cap sa bigas tinanggal na ni PBBM. PCG patuloy sa pagkontrol ng oil spill sa karagatan ng Puerto Princesa. 5 taong development plan para sa mga senior citizen inilunsad na.
UCPD humihingi ng dispensa alinsunod sa aberya ng daloy ng trapiko sa Commonwealth. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.